Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, yun na nga, naipalabas na nga yung natin, yung guesting natin sa may Family Feud. So, naglaro kami doon together with the other Guapolis kung tawagin. Sila yung Borlongan, sila Richard, sila Sir BJ, okay? So, yun, kami yung magkakasama. And then, ang kalaban namin doon is yung mga firefighters. Actually, mga volunteers yun. They are not really under BFP sa pagkakalam ko. Volunteers sila, okay? So, yung sa mga kasama ko pala mga Lods, sila yung Borlongan. Ano yan, mga vlogger na talaga yan, tsaka si Richard. Hindi ko lang alam kung si Sir VJ vlogger din. Pero si yung Borlongan, mas marami talagang following siya sa FB. Napakadaming following siya at matagal na talaga siya nag-vlog. So, siya yung yung tumira ng sementeryo. Actually, pinanganak ba doon? Tapos sabay doon na siya lumaki hanggang sa naging SWAT siya. And si Sir Richard naman, parang guwapolis ng ng Pampanga. And si Sir VJ naman is officer yun actually. So, official siya. Sa may MPD siya. Hindi ko na ganun babanggitin yung iba kasi alam ko mas maganda hindi na ganun banggitin kung ano man yung kinalalagyan nila sa serbisyo. So, yun. So, yun yung composition namin. So, again, babalik ko sa inyo yung kalaban namin are volunteers. So, ibig sabihin, most probably, mga allowances lang meron sila at mga bata. Okay. So, during the time na nagbe-briefing kami, sa akin lang to. And then napapansin ko yung mga kalaban namin. Alam namin volunteers, yung iba ron bata pa, na alam mo na parang hinahanap pa nila kung ano yung career nila. Unlike doon sa may grupo namin, yung dalawa meron ng business. Hindi ko alam kung si Yung may business na rin may business pala si Yung meron. And also medyo established na rin siya sa career niya. Ako kahit papaano okay naman ako, di ba? Parang gusto kong kausapin yung mga yung actually si Yung gusto kong kausapin si Yung na yung if ever manalo kaya tayo, kausapin natin sila na ano ba tawag dito? Kumbaga merong basta ganun. Pero siyempre hindi maganda, di ba? Tsaka hindi ko alam kung meron kaming pinirmahan about doon. So, naisip ko lang nung una yon. Ngayon, kung sakaling tatanungin sa akin ni Yung, paano pag sila, papayag ba sila? Wag na natin tanungin yon. Kasi gusto kong sabihin kay Yung na volunteer yun. Mas makakausap ko si Yung feeling ko during that time. So, nung nandun na kami sa mismong laban, so, nanalo kami first round, nanalo kami second round, and then nanalo kami up to the third round. And then makikita mo yung itsura nung kalaban namin na parang malungkot na talaga sila. And then gusto ko nang banggitin kay Yung na yung ano kaya pag nanalo kaya tayo, ganyan. Okay, don't please hindi ko wala akong ginajudge, pero ganun yung nasa isip ko. So, and si Yung ganun din malamang ang naiisip mo kasi si Yung actually mapagbigay yan. And sa yung feeling ko mas makakausap ko kasi si Sir Richard, taga Pampanga, hindi kami nagkakausap. And si Sir BJ, siyempre officer yun Sasuggest lang namin. Pero most probably papayag yung dalawa. So, gusto ko sanang si Yung. Kaso nga lang, dumating yung fourth round. And then, nakuha nila yung sagot. Di ba? Nakuha nila yung sagot. At na-straight nila yung 4. Nag-times 3 yun So, yung times 3 na yun, automatic matatalo kami during that time. Kasi hindi naman namin nakuha ng malaking score yung first 3 rounds. Alam nyo, grabe yung grabe yung laro ng Family Feud na yan. Hindi mo talaga masasabi kung ano yung kaalaman nung tao During the time na tinatanong yung sa pagtulog, habang nananaginip, magugulat ang asawa mo pagka binanggit yung pangalan ni ganto. Yun yung tanong So nasabi yung ex, kumpare, tatlo na yung nabanggit ex, kumpare, kabet, yan, ganyan. Ganun yung nabanggit Akalain mo yung last answer, ang sasagutin niya is yung pangalan ng patay na kamag-anak. And the reason behind is yung tatay niya nagpaparamdam sa kanya sa panaginip daw. Allegedly sabi niya, yun. Akalain mo dahil dun, naisip niyang isagot yun, di ba? Kasi wala na nga daw yung tatay niya magmula pagkabata yata and lagi niya napapanaginipan. Akalain mo sumakto ng ganun yung senaryo, di ba? Kaya sobrang ang ganda nung pangyayari. And alam mo yung sobrang tuwa kami. Alam mo yung itsura, yung ako, masasabi ko talaga, nung nanalo na sila, hindi pa nila nakukuha yung jackpot. Grabe na yung ko sa kanila palakpak Tsaka yung cheer namin, lahat talaga. Gusto namin makuha nila yung jackpot. Gusto namin makuha nila, tama. Gusto namin makuha nila yung jackpot talaga. Ganoon na yung mga itsura namin and sobrang saya. Actually, nagyayaya pa nga sila magpares dun Kaso nga lang, siyempre, may mga kanya-kanya kaming oras. At saka, alam ko yung panggabi nun. Kaya kailangan yung humabol. Although, sakto yung oras kasi natapos yata kami mga 6:30. Malamang 8 ang pasok nun. So, automatic, alis na kagad, ganyan. Lahat kami ganun. Ako lang ang nasakto na nung araw na yun is RDO ko. Ako lang talaga nasakto. Sobrang swerte ko nung araw na yun. Pero,
Lods, sobrang saya. And ito yung remembrance na nakuha ko. Ito. Actually, may humihingi niyan mga Lods. May humihingi nito na mga fan doon. Pero sabi na miss ko, wag mong ibigay. Kasi, ano to kumbaga parang may memorabilia mo na itatago mo. Kagaya ng mga, ano ba tawag dito? Pakita ko sa inyo yung ibang memorabilia. Yan. Ito, yung mga ganito, yan tinatago ko yan eh. Kasi nga, di ba? Ang ganda nga ng mga ano. And also, yung sa mga nag-guest speaker ako, may mga binibigay sila. Pakita ko din sa inyo iba mga Lods. Yan. Ito yung nag-guest speaker ako sa may, sa may mga, sa eskwela, NPC, National Police College, sa may sa may PNPA. Pagkatapos, ano pa ba? Ito naman sa may elementary school namin yan. So, ito mga ganito mga Lods, tinatago ko and then, siyempre, pagka nagkaroon ng sariling bahay, pagka yung ipapagawa sa bagong loting makukuha, maglalagay ako ng kwarto na kung saan makikita ko itong mga to. Siguro office na rin yun, magiging office na rin, ganun. Kaya tinatabi ko to. And ito yung naitabi ko sa may family feud. Sobrang saya nun. At Lods, ito pala yung strategy na ginawa namin. I-share ko na rin sa inyo. During the time na, na naglalaro kami, ako sumasagot ng medyo kakaiba na pero alam kong papasok. Kagaya nung yung tanong na kinakabahan or parang nagpapanik ang tao tuwing kailan daw nagpapanik or kinakabahan ng tao. So sinagot ko pag walang pera, kasi usually sasagot mo pag may disgrasya, may aksidente, may sunog, ganyan, di ba? So ako ang sumasagot ng medyo kakaiba na papasok para hindi na nila isipin yun yung naging strategy ko. And that's the reason why may isang tanong dun kunwari yung lolo mo pinamanahan ka ng ganito, magtatampo ka, di ba? Parang ganun. Ano yung ikakatampo mo pagka pinamana sa'yo ng lolo mo to? Parang ganun yung tanong. So sumasagot sila na alas, damit, o kaya maliit na lote. Ako sinagot ko pustiso. And then pumapasok. Actually, naisip ko na yung malamang to. Yung dalawang sagot ko na to, mag-reels to. Ilalagay nila sa reels. And true enough, sinama na nga nila sa reels. So mga Lods, ayan yung nangyari. And then sobrang saya ko. Sobrang saya namin na nakuha ng mga volunteers, firefighters natin. Again, volunteers yun Kami, kumbaga may payroll talaga kami. Sila volunteers. We really don't know kung allowance ba sila. And mga bata pa yun. May 18 years old pa yata. Ron, alam mo yun. Nagsisilbi na sila sa bayan ng kahit na volunteer lang sila, di ba? I mean, kahit na wala silang sahod, yun yung meaning ko Volunteer sila, di ba? Grabe. So, deserve nyo yun, Lods. Kung napapanood nyo to, masabi ko lang congratulations sa inyo. And hopefully, makasali pa tayo sa mga ibang mga game show. And ano ba yung paborito kong palabas? Yung kagaya ng Itbulaga, di ba? Ganun. Yun talaga, di ba? But anyways mga Lods, malamang magkita kami ni Kuya Jose dun if ever. O yun lang mga Lods, thank you.